Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Atin po kamitan ng ating Panginoon. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised to me His word, my hope secures. We will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me below will be forever mine, will be forever mine. Magayaw iya po. Tumakdir tayo nga ron, kakabsat. Kumog tayo. Diyos mi nga man nakabalin iti amin, managayat nga Diyos, kangatuan, maitantan o kaapo. Lord, dawatin mi apo nga si kamanin Lord iti mangyo na Lord kanyami tattaapo nga agsapa iti panmi Lord nga pagdaydayaw apo kanya
Kadi Lord nga dalusan na kami lapsutim Apo dagiti anyaman Lord nga rugit iti puso ken kapanunutan mi tapno iti kasta Lord maipaay mi Apo kanyam Lord iti kapintasan Lord Apo nga panagdayaw mi pakawanin na kami kadagiti nagbasulan mi Lord tapno iti kasta maikari kami manin Lord nga agdingig kadagiti sasaom Apo bendisyonan Lord iti panagdayaw mi ken agyaman kami iti protection Lord iti tumunggal may sa Apo maindanon mo Lord nga safe and sound Lord Apo dito'y templom Lord God bendisyonan Lord dagiti kanta pay Apo nga kantain mi sapay la kuma Lord maipaay mi Lord iti kapintasan Lord na kanta Lord para kanyang Apo agyaman kami Apo na ito'y Apo ti dawat ken kararagmi iti naman niya po ni Jesus. Amen. Patuloy tayo nga tumakdir kakapsa. Magandang waragi, bibiyatang ta awit 34. Kung igagin na Yahoo. Sa lahat ng magkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpuri ko sa Kanya, hindi ko papatigilin. Aking pupurihin, Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Ang katagalaan niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin, tininig ng Diyos, inalis niya sa akin ng lahat kong takot. Nagalat ang aking umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila, tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y ililigtas sa hirap at tusa. Amen. Pwede tatang na magita mga waragi na. Ang Diyos da umanitam ngaming waragi ira. So yaw mana po itsempo tapeno itampo kansyon ng iya putam. May ganap, may siya, may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat hirap ng puso ay naglalangon. May awit, may saya,
Iyafo, patulitan po iya kansyon ng Waragi Ira. Sa piling mo, ako'y nauuhaw. Sa piling mo, ako'y lumalakas. Sa piling mo, may kapayapaan. Sa piling mo ay may kapahingan. Sa piling mo, nakakaya ang lahat. Ano man ang pagsubok, ano man ang daanan. Ayaw ko na mawalay sa'yo, Panginoon. Ako'y yakapin mo, ikaw lamang ang aking kalakasan. Ikaw lamang ang aking kagalakan. Di ko kayang mabuhay nang wala sa piling mo, Panginoon. Ikaw ang buhay ko. Sa piling mo, ako'y nauuhaw. Sa piling mo, ako'y lumalakas. Sa piling mo, may kapayapaan. Sa piling mo ay may kapahingan. Sa piling mo, nakakaya ang lahat. Ano man ang pagsubok, ano man ang daanan. Ayaw ko na mawalay sa'yo, Panginoon. Ako'y yakapin mo, ikaw lamang ang aking kalakasan. Ikaw lamang ang aking kagalakan. Di ko kayang mabuhay nang wala sa piling mo, Panginoon. Ikaw ang buhay ko, Panginoon. Ikaw ang buhay ko. Ipapatan po iya po Ragi Ira, ala makipanatagtan po ta patulitan po pakansyong tayafo. Standing low on your grace, setting my feet in your ways.
Lord God. Kuruga marayaw ka, Lord, na patuloy na katagi-tatay kami, Ama. Lord, mabalaw kami, Lord, tayo ka kami tawid at templong, Ama, maburulo, umimadayo, tani ka, Lord God. Lord, bendisyonan mo po, ikatagi-tatay ni kami, Ama. Pakarenwa mo po ka na ifutuan na nono, mi Lord God. Ana, Lord, dalang kansyong ira, Lord God. Amuwi, Lord God, to kavulo mi ka, Lord God, at etanaw ka, Lord God. Ana, Lord, usami patuloy mi Ama, tapos serbi mi ni ka, Lord God. Tamo mi, Lord God, to the now, Lord God, ay arito masayang, Lord God. Magunog kami, Lord God, to treasure mi talangi, Ama. Ana, Lord, thank you po tang naming. And I bless mo pagapoy na batang to oras mi, Lord God. Yala dasal mi tanagan ni Jesus niya po. Amen. Ipabatang po iya po ragi ira. Ang nasang away po ay i-welcome tam po ikatagi-tagi. Ipapatang po iya po, ragi ira. Gamit ang pagapoy, papatang po iya po, ragi ira. Ayan, marayaw iya po, tay, katampo tawe, mahurulo, to madayaw nisa. Welcome po, ngaming to taga Ilagan po, papatang po iya po. Same and sound ira to, nakaratkal tawe, kulit ka di pastor. So, sa ngawe po, sini po maya o may madayaw po, taya po. Libre, air continuous. Ega po. Sini po imaya o may madayaw po tayafo.
Good morning po ta katagid at internet ha. Bagay sa makatama ko nga are ko madayo sa no eh. Mabalabalo nga po tayo po last Sunday nguri po ay successful po i-wedding ni Danny Sister Gigi. Ini dasal kalahin mo po ay atong dasal the prayer meeting mi talingigan. Mabalo ta maski magurorang nakangay ko mo po nagabugong po kada YouTube sa San Mariano. Ari hindi ka muna lamang garay na na-meet po tayo ta early morning kami nang report ako tayo ta big mail. Yari lamang kaya ko madayo ta provision na yapo ta pamulo na protection na ta ngaming ta igari di crab lugar at school iyo ka irala pa po sa ning gagi successful na makastayari i flow na wedding ngaming taya ko i kwa mana i glory yari lamang po. Amen. Marayo iyafu. Sinipaga po imayo may madayo po tayafu. So, nung awandang po ay ginatan po labi itaday tukan siyang nagay na po ng mensahe. Papatan po iya po ragi ira. Worry if every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is
Diyos ta umauli nitang naming mawaragi na. Marayaw yafo ta kay ga nagkatagitad de sa ngawe ta nitam ta agaw na patayrayaw. Kakastang to agaw to sinullo na yafo ta pero matarad ta itang at may sa tayo tapno ipaay tayo kini Apo iti deserve na nga dayaw. Fungalit tang paray na yafo magdayaw ta espiritu na tagkakurong. At day to pabalabalo tam tayafo ta kagabi nag-chat ay nagagal balog si Sister Lori megafuta awang si Irene to kakana nanaw ta balayda ta umumba and then ade ta gabi nguri awang pagabi aya ngayon ngore ta umma habang mabiyahe kami may dasal-dasalaya yari to ni share ko nguritan ni kamo o waragi ra maraming salamat at kaninang umaga habang bumibiyahe kami nag-chat siya na nakita na si Irene at safe yaya yari makasta yari to mabalo itam ta Diyos ta pagginana na panabag na ta dasarasal ta although kagid ko kani Pastor Aris gamuri habang mabiyahe kami kana talaga magimbang kana magultimo na challenges na life habang nagaitang tautun na tabong at meron po tayong hirap na dadanasin mga pagsubok ngunit ang mahalaga ay hindi nagkukulang ang Panginoon to sustain us ariyan na buluga makurang na Diyos tapeno ilang taon na itang ta nilamang to patale magatang tawe to patuloy. Katang gukurang ipianat Diyos sigong ta circumstansya na life, ngayon gukurat tang ipianat Diyos sigong ta ka Diyos na. So sa ngawe, lugkaitang tay kakwatang iugobog na, tumala ta Lucas Kapitulo 2, Luke chapter 2, umpisahan po nating basahin ang verse 21, page 70 dyan sa Tagalog na Biblia. Luke chapter 2, umpisa sa verse 21 at ganito ang mababasa natin hanggang sa verse 38. Pagsapit ng ikawalong araw, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala rin nila ang sanggol upang ihandog sa Panginoon sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog na ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Maaaring mag-asawang bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa hiningi ng kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip dahil dito magdaranas ka ng matinding kapigati ang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana.
anak ni Fanuel, at mula sa angkan ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon pa lamang silang nagsasama ng kanyang asawa at ngayon 84 na taon na siyang biyuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na iyon, lumapit din siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Mga salita. Diyos mi nga makapangwa, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, na walang ibang hangad ang bawat isa kundi ang magpuri sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Nawa, Panginoon, ay pangunahan mo kami sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang siya mismo ang gumalaw sa buhay ng bawat isa na iyong pinilit tinawag sa mga oras na ito na makinig sa iyo. Lubos naming kailangan ang iyong mga salita sapagkat katulad ng kinanta namin kanina, ikaw mismo, O Diyos, ang buhay namin. Hindi kami makakapamuhay kung kami hiwalay sa iyo, kung kami malayo sa iyo, kung kaya't sinasabi namin sa iyong harapan, Panginoon, na kailangan ka namin. Turuan mo kami, Panginoon, sapagkat ang iyong mga salita ang tunay na tanglaw at gabay namin sa aming pamumuhay. Nawa ay pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige. Dito ba kita? Ito po ang nais kong ibahagi sa inyo sa oras na ito. Ayon sa ating nabasa sa sulat ni Lucas patungkol sa pagdadala kay Jesus sa templo upang kanilang tupdin o tuparin ang itinatakda ng kautusan sa mga bagong silang na katulad niya. Ito ay nagpapakita ng tinatawag nating God's Providence. Ano ba ang God's Providence? So, kasi ito ang title ng mensahe natin sa umagang ito, God's Providence in the Birth of Christ. So kung marinig natin ang salitang providence, ito ay nangangahulugang divine guidance or care. O kaya ito ay God conceived as the power sustaining and guiding human destiny. Diyos patuloy, makapangwa, pakapangwa, tumasustini ang mangigiya at destinasyon na kada pinarati. Yatong makigi providence. Ang nayaw nga providence ng Diyos, itong providence ng Diyos, ay naihahayag dito sa season na ganito, Christmas, na naipapahayag sa 3 pagkakataon, na 3 bagay na mahahalaw natin dito sa sulat ni Lucas. Una, God's providence at Christmas is displayed when Christ was made to be under the law. Nung ang Panginoong Jesus ay naipanganak at siya ay napailalim sa kautusan. Kung iisipin natin, hindi sana dapat na gawin ng Panginoong Jesus yun. Sapagkat siya nga ang Diyos at siya ang nagbigay ng kautusan. Ngunit, pinili niya na siya ay napailalim. He has to be made to be under the law. Sa verses 21 to 24, kung titignan natin yan, ay ilang beses na nabanggit dyan ng kautusan ni Moises. No? Lahat ng ginawa nila ay ayon sa kautusan. Bakit kinailangan ng Panginoong Yesus na Diyos mismo ang magpailalim sa kautusan? Bakit niya kailangan gawin yon? Why He needed to be under the law? Ayan ang sabi ng ibang bahagi ng salita ng Diyos na aaralin natin mamaya. Ang relasyon ng Panginoon
sa kautusan na tinatawag ay napakahalagang bahagi ng kanyang saving ministry. Tatandaan natin, i-Christmas ay inordain na Diyos tumesimu. Mabaling tutolay, itatad ito anak ng Asiapo Jesus. Tapeno en itupal, ipinaka-importante tu ganug tumawag nakadatolay tu arian na makwa ng maskisimni. So, nagtatamawag to mas subject kaya under the law. Why he needed to be under the law? Why? Tignan natin, naaralin natin. At para kanino ba? Bakit ipinahintulot ng Panginoong Yesus na siya ay mapasailalim ng kautusan? Imbes na siya nga gumawa ng kautusan. Ang sabi sa Galatians chapter 4 verse 4. Basahin ko lang. Galatians chapter 4. Verse 4. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Pagpapaliwanag niya na si Jesus ay isinilang, naging katulad natin upang magpasakop sa kautusan. Although, alam natin, kung babasahin natin ang gospel books, ay makikita natin doon that Jesus rejected man's religious traditions. No? At siya ang tumupad perfectly sa kautusan ng Diyos. Sa John 8:46, nasusulat doon na tinupad ng Panginoong Yesus perfectly ang kautusan. Kung titignan natin ang John chapter 8 verse 46, ganito ang nakasulat sa Biblia. Ang sabi doon, tinupad niya perfectly ang kautusan. Bakit? Ang tanong ni Jesus, sino ba sa inyong maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ng sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabi na kailanman na hindi siya nagkasala. That means na He perfectly obeyed the law. Wala siyang pagkukulang sa pagsunod sa kautusan, sa pagtupad sa kautusan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Now, kung hindi tinupad ng Panginoong Yesus nang walang kakulangan ang kautusan at hindi niya ginawa yon para sa Kanya, bakit siya kailangan magpailalim sa kautusan? Ginawa niya ba yon para sa Kanya? Hindi. Ang pagpapasailalim ng Panginoong Yesus sa kautusan at He obeyed the law perfectly, iyon ay ginawa niya para sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. If He did not perfected the law for us, wala tayong pag-asang maligtas. Bakit? Sapagkat hindi natin kayang sundin ng walang kakulangan ng kautusan. Simni kaddo, tatolay, maski simni katolay. Iawaya na tumaperfect na ilo. Awang bulugan. Maliwa itang la maliwa, makurang itang la makurang. Kaya nga alam ng Diyos yun. Yari rasong tuniyawa na iya po Jesus. Tapeno minaya yata utunad the boom. He perfected the law for us. He subjected Himself to the law. Babangan mo to, tani kaya na palamang, tawetan na bibigtang gagore, tan Lucas 2. Kingwa, dangaming seremonya tumawag, tukuan na taday to Hudyo, ta kakato lalaki, tumeya na. O, natatamawag, tukuan ni Jesus yari. Yaya creator ng mundo. Yaya na kuang imatabung, itabungan na tolay. Sa Kanya dapat mag-alay ang lahat dahil siya ay Diyos.
Ngunit nakita natin, nabasa natin, na pati ang magulang niya, si Jose at Maria, ay tinupad nila ang requirement ng law. No? Nung si Jesus ay kanilang itinalaga sa Panginoon, doon sa verse 23, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog na ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Maaaring mag-asawang bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. Ngaming kingwada, nagpabautiso si Jesus, gaman ni Juan Bautista, anita bagna. Makasta tumakwa ngamin ikon natong partak katunungan. To fulfill all righteousness. Tapeno may pasingang. To si Jesus, to author ng law, ay magbaling to under the law para tanmitang namin at tagaruli. Ni subject na ibagina, kautusan, tapeno sitang akatangya parulo, ikautusan nga mawag to i-perfect na yari para tanmitang. Tapeno ikatunungan na, ay may pa'y tanmitang nga mangurong. Yari i-reason na ta inalaw ni Jesus that He would be born and to be subject ta kautusan. No kan naking wayari, awan to kapalyagtang. Walang kaligtasan sa atin, sapagkat ni isang tao, walang makakatupad ng walang kakulangan sa kautusan ng Diyos. Ano pang ginawa ng Panginoong Jesus? Nagtatanay na yaya. Sabi ko, ang relationship niya to the law ay napakahalagang parte ng kanyang saving ministry, ng kanyang pagliligtas. Sapagkat hindi lang siya nagpasakop, hindi lang siya nagpailalim sa kautusan, bagkus ay anikin na Galatians 3:13. Kaya ko bibigang taruban no. Galatians 3:13 itangesingan no na Biblia no naggan. Kung natag Galatians 3:13 ni Apostol Pablo, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay sinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Anikingwa ni Jesus, nitulo na tuneya na yaya, nagbaling tutolay, to bore the curse of the law for us. Nagtanikad do i-curse ng law. Anikad do isumpa ng kautusan na ito na sinasabi ng banal na kasulatan. Ano bang curse of the law? Sa Deuteronomy chapter 27 verse 26. Nukam mo ya tutulang, failure to perfectly keep the law brings divine judgment and condemnation. Ibungana, sigungta Old Testament, nukamuya parulo, ngaming idog, ay iraktal na, ipangastigo na Diyos, tatotolay. E nuyatong i-requirement ng law, sitang ngaming gavu, nakwang, lahat tayo ay ma-deserve natin na tanggapin ang divine judgment and condemnation because we could never perfect the law. Ang sabi ng Biblia, isang violation lang sa kautusan deserves the curse of God. Kita nawag ta Biblia, anong sabi ng sulat ni Santiago? James chapter 2 verse 10. Ano bang sabi ni Santiago? Tingnan natin. Chapter 2 verse 10. Upang makita natin ang kahalagahan ng pagkakasilang ni Kristo, bakit siya nagpasakop sa kautusan. Ang sabi ni Santiago, ang lumalabag sa isa, kahit tumutupad sa iba pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Mas kitag delan na violate tang takautusan. Ano ba ang isang palaging na-violate natin sa kautusan? Thou shall not bear false witnesses against thy neighbor. Ani ka na kaginyari? Kammo magpatete ko. Sinitola ito ka na magpatete ko.
Yun, doon nabilima na ngay lube nga na. Sino ang taong hindi magsisinungaling? Di ba? Oh, yun pa lang ay palagi na nating nababiolate. Eh, ang sabi ng Biblia, kahit isa lang doon sa 10 kautusan na yan, na dinagdagan pa ng Hudyo ng maraming reglamento, regulations, eh, hindi natin masusunod ng perfect. That's why Jesus needed, kinailangan ng Panginoong Yesus ang bumaba dito sa lupa, isinilang sa pamamagitan ng isang ina, si Maria, upang sa ganon ay magpailalim siya sa kautusan and to bore the curse of the law para sa atin, upang sa ganon ay magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan. O so, sana inako niya lahat ang sumpa ng kautusan. Anong naging epekto niya sa atin? We were freed from bondage. Yan ang sinabi ng Galatians chapter 4 verse 5. Karugtong ng Galatians 4:4 kanina. Basahin natin para makita natin mismo ang sinasabi ng banal na kautusan. Banal na sulat ng Diyos, banal na salita ng Diyos. Ang sabi sa verse 4 kanina, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng isang babae, at namuhay sa ilalim ng kautusan. At sa verse 5, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang na mga anak ng Diyos. So, ano ang bunga niya sa atin? Pinalaya tayo. Saan? Sa sumpa ng kautusan. Upang anong maging bunga niya? Tayo'y maging mga anak ng Diyos. Kung hindi ginawa ng Panginoong Yesus yun, ang magpailalim sa kautusan, to perfectly obey the law, hindi tayo magiging anak ng Diyos. Kunwari kaaralam, dapat ganun kaimportante ang Christmas celebration na ito sa atin, sapagkat isinilang si Jesus upang magpasailalim sa kautusan na hindi sana dapat niya gawin. At hindi niya ginawa yon para sa Kanya. Ginawa niya yon para sa atin. Upang sa ganon, ang sumpa ng kautusan ay hindi natin aakuin. Bagkus, tayo ay pinalaya niya sa sumpa ng kautusan na yan upang tayo ay maligtas, upang tayo ay maging mga anak ng Diyos. Babang mo yan tukingwa ni Jesus para tanitang. Kung nasibay balor na yari, tanitang mo celebra ta Christmas. Baka mas importante ihanda tang to spaghetti o noan nilamang ta Christmas, annetawe ta kingwa ni Jesus para tanitang. Yato imugurat tang wawaragi ira. Imugurat tang. Dapat ang pinaka-essence ng Christmas celebration natin ay kung anong ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin. Yun ang rason ng isa-celebrate natin. At kanto excited ta Christmas, may gafutay ga regalo, ga imakang sangaw. Magpala pag gusto ka tumakang, epekto na sangaw, arthritis kada, cholesterol. Ari, although sa ano pa celebrate itang mga gamabay ka nang. Pero at least ang mutang ito'y sentro na irason na pa-celebratang ay mega futa kingwa na Yahweh Jesus para tanitang. Amen. May kadua. God's providence, divine guidance or care na Diyos si providence makagi. Pangikavurun na tatotolay. Number 2 reason, when salvation is extended to the Gentiles. Sitang. No inatang ikwa. Matagal na tayong nagse-celebrate ng Christmas, di ba? Kitakalo ng singatang to Christmas symbols. Pero ano ang palagi nating nakikita na Christmas symbol? Egay sabsaban. Egay abing. Yari sentro na abing sa si Jesus yari.
Egga si Maria, egga si Jose. Egga magpastor, egga wise men. Pero usually, wise men, talo lamang, kaya muna tolay, di ba? O, yari nga, ganun na to 3 kings. Sangaw, mapiapagat ega karnero. Di ba? Ma-imagine mo, yari, ano man nangagalad at takot na rin. O, yari Belen. O, ega karnero. Kasi, pati magpastor, di ba? Gatari. The shepherds. O, yari depiction na Christmas. Ngayon, depiction na Christmas sa Belen. Ega ba nasingan no to Simeon, doa na ana, tari. Ega ba awan? But they played a very important role. Ta testimony da. Kaya nga, napabilang si Simeon at si Ana dito sa binasa natin sa Luke chapter 2. Bagamat hindi sila napapansin palagi, ira most disregarded character ta Christmas story. Si Simeon at si Ana, ngunit they played a very important role sa paghahayag kay Kristo na siya ang Mesyas na matagal nang inihintay ng Jerusalem, ng Israel, at ng buong mundo. Ngayon ta Christmas drama presentation, makubitag si Simeon na ni Ana. Oh. Pero i-focus lang si Jesus sa kanila si Simeon, doa ni Ana. Ikagig ko lamang ay inusan at Diyos ira. They played a very important role. Ta, ni ke kagi na nusin ni yawe abing tunihangay datat templo. Importante yan, at ta. Sa Biblia, ang nilamang to kurug ay mawag to ma-establish ta testimonya na dua o no talo to witnesses. Yatong ikagin na Biblia. Ta John chapter 8 verse 17 to quoted from Deuteronomy 17:6 ay mawag to ma-establish ikakurug sigong ta testimonya na dua o no talo to witnesses. Yawe si Simeon, nasabi dito sa binasa natin, na siya isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Ani kaya nakagingyari? Nabayag ganaya, inaggana, he was waiting for the consolation of Israel. Ano ba ang consolation of Israel? Yan ang ibig sabihin niya, yung messianic hope. Yung pag-asa nila na ang ipinangako ng Diyos na Kristo ay darating at darating. Isang napakahalagang kaganapan yan sa buhay ng mga Israelita. Si Simeon, si Ana at iba pa, sila ay parte ng tinatawag na faithful remnants of Israel. Sapagkat alam natin sa history na napakaraming Hudyo ang hindi tumanggap kay Jesus. Na siya ang Kristo. Kaya nga dun sa introduction ni John sa chapter 1 verses 12 and 13 mula sa verse 11 o sa 10, sinabi niya na dumating si Jesus bilang ilaw, minayayat at ketangilyanan na. Ngunit hindi siya tinanggap. Yun yung rugtong na karugtong na sa John 1:12 na sino man ang tumanggap kay Jesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Huwag mong ihiwalay dun sa upper verses niya kasi ang tinutukoy doon ay ang bayang Israel. Okay, so anyway, ang consolation of Israel means the messianic hope. Ang mahalaga dito, makikita natin that Simeon was led by the Holy Spirit. Kanda nilabong ni Simeon, tumay iyangay da si Jesus ta templo tato nga agaw tapeno eksakto tumayaya. Awang to coincidence, hindi tsamba. Ang sabi sa binasa natin ay nasa kanya ng Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na pinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu na to verse 27, si Simeon ay pumasok sa templo. Sa patnubay, guidance, kaya nga providence ang sinasabi ko sa inyo. This is divine guidance or care
that the Holy Spirit was guiding Simeon sa pagpunta niya sa templo upang ipahayag niya by his testimony ay mahahayag na yung batang yon tugabayan na sangaw ang nadayarayawan na Diyos ay iinen na God to consolation of Israel. He is the Christ, tagapagligtas. Anong implication nun sa atin? Kurugantang, tuwi Diyos by His providence, yaya inangirolo ni tangaming natatay gatang sa kawin, madayarayaw sa. Feratari, i-imply natong nakakurog. It implies that nobody, awang tumaskisin ni, would see God's salvation in the person of Jesus Christ without the leading of the Holy Spirit. Nakita niya mismo si Jesus. Dating ipinahayag sa kanya ng banal na Espiritu na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya makikita ang Kristo. Awang tutolay. Yan tumagayaya itang kurugan. Tayo'y lubos na nagagalak sapagkat naranasan natin, natanggap natin ang pagliligtas ng Diyos in the person of Jesus Christ because of the Holy Spirit's word in us. Nugan na itang nidro na yama kwa ni Jesus through the power na Holy Spirit. Ametang nasingang ipamalyag ng Diyos. Amen. Yatong inesin mo kwa ni Simeon. Sangaw, itestimonya na may yanong kwa ni Jesus. Importante yato. Kita na kinagi. Every truth in the Bible times, will be established in the testimony of 2 or 3 witnesses. Yan tumawag to si Simeon, duwa ni Ana na makurug. Tuyawe abing to niya ngay ni Jose, duwa ni Maria at templo, ay Kristo. Maskino kita karu, igudyo, tamena ng alawa. Yan ito kinagi ni Simeon. Ani nga na testimonya ni Simeon. Kinagina, takwa ni Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa kay papahamak o'y kaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang stone that causes the fall and rise of many in Israel. Siya ang Mesias na tinutukoy ng Biblia that He would become the rejected cornerstone. Sinina-reject ni sa, ololu ikitangelanan na. I-Israel, ikisahudyo na, tunayanakan na, iray ololu, sila ang unang nag-reject kay Jesus. Bagamat hindi sila lahat, meron pa ding mga tumanggap at sumampalataya sa Kanya. No? Sa Psalm 118 verse 22, bago pa ipanganak ang Mesias, dati nang naisulat sa Biblia that many will reject Him. Sa Luke chapter 20, 17 to 18, Acts 4:11, yatong iray mo magkurog ta Biblia, to they rejected the cornerstone. Yatong ay patungkol ta Israel. Yahweh stone to kagin na Diyos, katitisuran. Kaya nga ipinaliwanag ni Apostol Pablo yan sa 1 Corinthians. Bibigan ko sa nga 1 Corinthians chapter 1. Para tanitang gabo nga hentil. Kasi application na sitang nga hentil Ang sabi niya dito, Yahweh makas sa tunesin mo, tanikaya na ni Kristo. Providence ng Diyos in Christmas para sa ating mga hentil. Sa verse 32 sabi, ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hentil. Salvation was brought to us. Sitang nga hentil. Niyangay kapalyag nitang tanikaya na ni Kristo tayatong iplano ng Diyos. Sangaw, ani i-response nagapanahentil irato kagitatang takwa ni Jesus greya na. Lahat ba ng hentil sumampalataya? Hindi. Nata. Sa nga nila yagayada, to si Jesus ay nepato ta krus,
netanam sa natay, netanam na ginolay. Ano ang turing, ano ang tanggap ng mga hentil sa ganong pahayag ng mga apostoles noon? It is foolishness to them. No nanoy Biblia, ta 1 Korinto, bibigak ko bila to mga nanuang tandi kamo. 1 Corinthians chapter 1, kunaw ika palapatan ni Apostol Pablo. Kasi para tanit tangyaw, 1 Corinthians 1, verse 23. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran. Yatong imakagi stumbling block. I-cornerstone naging stumbling block ta Hudyo. Ngunit, hentil lanikin na, para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga hentil ay isang kahangalan. Kamangmangan para ta hentil, no ilayagayang si Kristo, no akang tuy hentil ay napilyang inalakan na Diyos, kan na komprending i-ebanghelyo, mega puta para tan nisa, yatong ay kahangalan. Nagta, tagat at tiyempo de Apostol Pablo, especially ta Corinto, Corinthians ira ay bright ira tutolay, naggafutan nira aruto philosophers, debaters, antigo day marasong. No baratan nira, iganog, imesim mo ay awang to rason na, awang to logic na, awang to kay balingan na tanira. It would be foolishness to them. Yari to no kagim mo to si Jesus, siya ay Kristo. Kristo to, kung si Diya yung Mesias na tao, tanay pato ta krus. Awang to logic na, mudda. Waya na ka do, di Kristo may pato ta krus sa no. Hindi nila matanggap. Yan ang response, initial response ng hentil. Tukan na sinuluang na Diyos inono na. Yan tumabalabalo itang. We need to be very thankful. Nata, sinuluan na Diyos inono atang kagita ni Lydia ta Acts. Sa nga ginina na ebanghelyo, binukatan na Diyos inono na. God open her understanding. Yan to inalawa na kinurug na ebanghelyo. Kung narinesin mo tanitang, yan ito, dayarayo at ang Diyos, for He had been very gracious to us. Yawe providence na, ari i-care na itang, yan ito gafuta allo na, ay pinaginolay na itang, tanatay ito padya-padyat tang gafuta katagarulyang, tapeno, kinurugtang, anday nalawa tang imayan nung takwa ni Kristo sigong tayo Evangelyo. Amen. Yatong ikingwa na. Ani pagkinagi ni Simeon. I-response na tolay, ang sabi niya sa verse 35, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Ita English na, the hearts of many will be revealed. Sigong ta response na kwa ni Jesus. Ang anumang sinasabi ng sino man patungkol kay Jesus, yan ang magpapatunay kung ano ang nasa puso niya. What do you think about Christ is still the most important question for anybody to answer. Takaro ka naman celebrate to Christmas. Ikarwang niya lida ta September. Beno mo tiga grupo to September, Christmas na. Ito ay krusado. Pinagbalid ka to September, Christmas na. I-INC, Jehovah's Witnesses, may naman celebrate to Christmas. I-Muslim, may naman celebrate to Christmas. Ifusto lamang to celebrate to Christmas ay kurug to Kristiyano. Kasi ang mutang, nalikay balingan, nalikay na ni Kristo. Akan tumayan ng tapaputok, akan tumayan ng tahanda, akan tumayan ng talityon. Kari, i-reveal na pangikakwang response mo kwa ni Kristo, imayan na futong.
noan ni pangrugmutan ni Sa. So, napakahalaga yan. Napakahalagang testimony ni Simeon. At ang pangatlo, yung i-providence na Diyos, care na, ay nepasingan when the good news was spread. True, pa ni Ana. Ni King ni Ana, parte si Ana na two witnesses to prove that Jesus is the Christ, the Messiah. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel at mula sa angkan ni Aser. Siya ay napakatanda na, 7 taon pa lamang silang nagsasama ng kanyang asawa at ngayon 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na iyon, lumapit din siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Ani King ni Ana, inistorya na at ang aming totolay tari ito magindenag. Sino yung mga yon? Kasama nilang remnants na tinatawag, faithful remnants of Israel. Bagamat ang mga pinagsabihan ni Ana tungkol sa sanggol na ito ay kapwa niya naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem by the leading of the Holy Spirit. Ngunit napakahalaga din na tignan natin na ito dapat ang maging hangarin din natin katulad ni Ana na hindi kailangang maging propeta tayo like her. Kasi prophetess si Ana, propeta pa si Simeon. Kan namawag maging propeta itang labi ngaming tapeno ilayagayatang imeyan nung kwa ni Kristo ipamalyag na Diyos megafusan. But the desire, importante. Kagitanan ako ang nag-desire ni Ana. Tukan na yafu gadang istorya ang imeyan nung kwa ni Jesus. Tatotolay dira. Yatong dapat isentro na Christmas tang. We need to be willing as a vessel na God's providence for the lost. Kagitanan kin ni Spurgeon, until I don't have the roll call of the elect, I will preach the whoever gospel. Kana kaging katang mabamun sin napilyang. Numalaya gaya kakaddo ay namuni ga letter E talikog na. Uy, elect we akang. Yari to gospel para tangaming yatong ikrugatang. Ngemi Diyos imakan namuno sin ni tandiray pinilyan na tapeno irasangawi maresponde tag gospel call nga makagi. Importante parigatang si Ana. It desire na itong mangikagikuan ni Kristo at totolay. Yatong imakasta tuwatang tag Christmas. Kasi, i-Christmas sa ngawe, sobra na ni pabalin na ito makamundo. Yal to, nume katasitaw, gay, abingira ba sa tukalag na kalamang, unane. Diba? Nata, kasi naging makamundo, nabaling to materialism. I-concept na tolay top celebration na Christmas. It's not about Christ and what He has done. Tumawag tila yagayatang nakuang i-focus na tolay. Ngayon nayali nga na ta regalo, nayali nga na ta kwarto, nayali nga na ta celebration, ta pa fiesta, ta makang. Isiptang nga Kristiyano, tumakandam mo ta kurong kinalakan na Diyos ng ipakandam mo dapat i-preserve them, i-fusto to pa-celebrate ang Christmas. Amen. In conclusion, inikaya na ni Kristo, yawi nga galagata English to incarnation, divine incarnation, i-Diyos na baling tutolay. Yatong inamega fanan na substitution. Diyan nag-umpisa ang tinatawag na substitution. At ang commencement ng substitution, yan ang guarantee of the completion and the continuance ng substitution na magagi. Aniyari ba yan ng tagkapalyantang? Nga, mingi katagarulyatang, nepay taweta, abing tunaya na amitang kasabsaban,
Tapeni katunon na yayari ne pahitan nitang. Tapeno na pakoma itang. Tanapeno inan na itang na Diyos. Ikatunon ni Kristo ay masingat na nitang akang tu ikatagaluliat tang tukatang niya bilibilang. Natatanap baling si Jesus tutolay. Arian na nagbaling ni Jesus tutolay. Nagbaling to kagita na taday to ana ni Abraham. No awang to intention na to i-redeem and i-deliver ngaming imangurugsan. Yatong ibatatang. Nagtatay ka Christmas. Nagtatanayan na si Kristo. Nagtatani tulo na to nagbalingaya to kagita na taday tamitang o nataday to ginaka ni Abraham. Tahudyo laguyaya. Why? Because nage na pa na megaphone at tiyempo. Eggang na tanono na Diyos. That by so doing, tapabalin na, tutolay ito kagitatang, eggatanono na Diyos, i-redemption and the deliverance tang takatagalulyang, tapeno katang umay ta infierno. Amen. Yatong araralam to ke balingan na Christmas para tamitang. Akalamang to basta ma-celebrate tang to katang amuyan. Yan to nigak. Kaya ko to ito duni kamuyaw. Mega futayaw lagu. May pango to amuatan. Parayaw iyafu. Makimanlo itang. Lord, lubos kaming nagpupuri sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat kami. Dahil sa kadakilaan ng iyong kagandahang loob, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong Yesus. Naging katulad namin, ipinanganak, nagpailalim at nagpasakop sa kautusan upang maging ganap kami sa iyong harapan sa pamamagitan niya, Panginoon. Upang kami ay naging mga anak mo ayon sa pananampalatayang ibinigay mo sa amin na tinanggap namin na si Kristo lamang ang aming kaligtasan. Lord, pagpalain mo na ang bawat isa sa amin sa biyaya ng iyong mga salita na aming narinig at naintindihan sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu sa oras na ito. Sa iyo lahat ang kapurihan, sa iyo lahat ang karangalan. Nawa, Panginoon, ay itanim mo ito sa aming mga puso't isipan upang sa panahong ito na kami ay magsa-celebrate ng tinatawag na Christmas, kapanganakan ng Panginoong Yesus. Ito nawa ang palaging maalala namin ng kahalagahan ng kanyang kapanganakan. Muli, nagpapasalamat kami sa iyo at pinupuri ka namin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kayo tanda ito, marayang iyabu. Amen. Mabala pastor, tari emo nga ni peraktal na iyabu tanda ko, to emo nga binibibilay, emo ni palapalapa, nukon na si na pinabali niya Jesus to yaya Jesus to etang pamakatalakkan yaya nangi karwat yaya nangi yalaw tanitam dati nate tangana diyalin ni penaitam ta makapagwa nga lima na marayaw anamak kumagitang ta ito sa tang awin apo zo ka nga mataro pa mo si pagaling no
Ngumay kag ama ni ko nga mabalabalo. Ta iyaw mo Lord tani kami to na espiritu ang maubog mo. Kido ko ama to sigaw ko rin ako mangimula. Taputo na katagidad ay yari irang nga naging nami ama to ubog mo ama. Tapi ko na ay masayang ama. Ta patuloy ni masiyang ama ta inagagaw ta nagwami ta siko ako nangironlo o nangitunong o nangigiyatan ni kani tapi mabalik kami ama to matunong o mapakasanto kami ama tarupamon Lord mabalo ama kundi ka pa ama ta blessing era nga nagabo ama ni ikaw sa may ama itchepo mi to mangitoli to mabagong matapong amatan ni ikaw alahotan mo ama anak betisyon ng mo marayaw ama marayaw ka tayo ito sa mitan ng ngayang Jesus. Amen.
Sige, tubagder na yung kausat. Sa tayo man ibagati may mamintalo na duwa nga natig sa akin, may isang nakausat. Agyaman nakapo ko na tayo kausat. May isa, 1, 2, 3. Agyaman nakapo! Agyaman nakapo! Agyaman. Okay, karalag tayo. Noon ay awa po nga iti napalalo nga panagyaman mi kita agga po iti kaungkan ti puso mi ho. Iti haan nga matukod-tukod nga ayat mo iti sangalupungan o apo kita prove and display when Lord God iti asim, kinasyam na kami, iti parabor mo, pinaraburan na kami, o apo kita. Iso, iti nang buwangay, iti may sangabukel, nagtubo, iti puso mi, o apo, babayin iti power, iti Espiritu Santo, iso dahil tawa po iti pamati mi, na iti pundasyon na, kit ni Iso Kristo ako. Thank you, Lord, dahil tunay pong ikaw ay napakabuti. Lord God, dati kami maning may sawa po, may isang puso, may isang kanunutan, nakitdawin mi man o apuking ka, nga lukatam, iti ruangan, iti pagtaing nga mo apo, ibukbok mo kada kami, iti parabor o apo, tatlong sagrapin mo, Lord God, ng anak mo. Kaya't miti healing o apo, healing iti spiritual nga panagbiyan mo. At the tempo apo nga, Lord God, kumapsot kami. Gaputa naman minsan, Lord God. Dodwa kami, pakawanin na kami, o ako. Testing pa nagbiag, Lord, kita ako. Pudno nga, awan iti may dumtuma. Yan, tulungan na kami, o ako, nag-rely ka na yung ag-trust, Lord God. Sumarod nga, sa kamay sa kami tata. Nga, we need healing, Panginoon. We give all to you. Na naman nga pagsubok na binibigay mo sa amin, Panginoon. Yes, Lord. At tulungan mo po kami nga lumago lalo sa aming pananampalataya, Panginoon. Matawad sa mga pagkakamalian. Yung double-minded pa, Panginoon, tunay pong kakilakilabot sa iyong paningin. Lord God, patawarin mo po kami. Ganun din, Panginoon, yung physical healing, kailangan po namin, Panginoon. Ano man po yung nararamdaman namin, kapatid namin, Panginoon. Hindi kami safe, Panginoon, sa mundong ito. May mga sakit, Panginoon, na nararamdaman namin. Gusto namin, Panginoon, na iunat mo ang iyong banal na kamay, Panginoon. I-apos mo po sa bawat isa hanggang ulo pababa, Panginoon, upang maranasan namin ang himala ng iyong pagpapala, Panginoon. Gusto namin ng hiling, Panginoon, pagkalupo po sa bawat isa. Yes, Lord. Thank you dahil ikaw ang Diyos namin na yung total trust namin na ibinibigay namin, Panginoon. Ganun din, Panginoon, yung mga susunod na araw, Lord God, pinagkatiwala namin sa iyo. Protektahan mo kami, i-guide mo kami, ibigay mo po yung daily needs namin, everyday, yung source ng pinagkukunan namin, Panginoon, ng kinabubuhay. Lord God, pagpalain mo po ang isa, ang bawat isa, Panginoon. Yes, Lord God, dahil ikaw ang Diyos namin na
we experience every day. Yung tulong mo ay palagi naming nararanasan, Panginoon. All we have to do is just to obey, Panginoon. And give full confidence na ikaw ang Diyos na matulungin at maawain, Panginoon. Yes, Lord, in the rest of time na pinagsasama-sama namin sa lugar na ito, Panginoon, ibigay mo po yung pusong magalak, Panginoon, yung pusong masaya na ikaw lagi ang aming kasama. When Lord, padaydayaw ka, thank you. At iti kararag mi, tinagan ni Jesus na anak mo. Amen.